Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Agosto na naman. Ibig sabihin ay Ghost Month. Isang buwan ng katatakutan lalo na sa mga nabibiyayaan ng third eye. Although personally talaga ay hindi ako naniniwala na buwan ng mga multo ang Agosto. Sinabi lang kasing Ghost Month kasi nga ka-rhyme ng salitang ghost ang August. Ganon pa man ay aaminin ko na maraming nangyayaring kababalaghan sa buhay ko kapag buwan ng Agosto kumpara sa ibang mga buwan. Nagkataon lang ba ito o talagang buwan ng kababalaghan ng buwan ng Agosto? Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Myra. Nasa early 40s na ako sa ngayon. May asawa at 2 anak na babae. At nakatira ako dito sa General Avenue, Project 8, Quezon City. Isa akong guro sa paralang pang-sekundarya. Medyo matagal-tagal na din akong nagtuturo sa paaralang pinapasukan ko. Kaya batid sa aking kaalaman ang samot-saring kwento dito sa eskwelahan. Mapakomedya, chismis o especially katatakutan. Siya nga pala ang ibabahagi ko sa inyo. Ay 3 magkakahiwalay na scary experiences ko tuwing buwan ng Agosto. Sisimulan ko ang aking kwento noong 15 years old ako. That time ay nagtatrabaho ako bilang kasambahay. Kasama ko rin noon ang mama at ate Mira ko. Tandang-tanda ko o gusto ako nagsimula noon at mabait naman ang pakikitungo ng mga amo ko sa akin. Sabi sa akin ni na mama at ate palagi daw na wala sa bahay sina Mama Letty at Sir Nilo dahil mga empleyado sila ng BIR. May 2 silang anak na lalaki na nagtatrabaho din sa gobyerno pero may mga sarili na itong pamilya. So kapag araw kaming 3 lang talaga ang nandun sa bahay ng mga amo namin. Hindi naman kalumaan ang bahay na yon. Malaki at maaliwalas, yun nga lang ay malapit lamang ito sa sementeryo at simbahan. As in sa likod nila ay may nakadikit na mga apartment style na libingan. Kaya kahit na anong ganda ng bahay ng mga amo ko ay hindi ko maiwasang kilabutan. Since bago pa lang ako doon ay madami din akong tanong kay mama sa mga bagay na nakikita ko at pumupukaw sa aking isipan. Ang nakalatag na lapida. Hindi siya bahagi talaga ng property ng amo namin. Parang nasa labas siya ng bakuran sa likod bahay. Pero ang creepy lang kasi katabi ng lapida ang mismong dirty kitchen ng bahay. Dahil doon ay tinanong ko si mama tungkol doon. Pero hindi rin niya alam kung bakit nandyan pa daw nakalatag yung lapida. Nakasulat doon ang pangalan ng isang babae. Carmen Meradela E. Vohora. Born July 29, 1923 and died August 28, 1928. Totoong pangalan niyan, Papa Dudut, tandang-tanda ako na yan mismo ang nakaukit noon sa lapida. Makalipas nga ang ilang araw, okay lang naman ang pakiramdam. Hanggang isang gabi ay nagawi ako sa library ng bahay ng mga amo ko. Ang library nila ay nakapaligid ng bintana at makikita mo ang labas. Bago kami matulog ay nakagawian na namin ni na mama at ate Mira na patayin namin ang lahat ng ilaw bago matulog. Papa Dudut, habang nasa library kami ay hawak ko ang flashlight. At nakipagbiruan naman sa akin si ate. Nagagawang kami ng flashlight.
Sa paggagawa namin ay natapat ito sa bintana at may biglang tumakbong nakaputi. Bigla na lamang ako napasigaw at nahawa rin si ate. "Bakit ka ba sumisigaw?" sabi ng ate ko. "Hindi mo ba nakita yon?" Walang emosyon ang pagkakabanggit ko noon. "Ang alin?" tanong niya sa akin. "May tumakbo sa labas. Sa bintana. Ate Mira, kitang-kita ko na may tumakbong nakaputi." Insist ko. Tumawa lang si ate sa sinabi ko at hinala pa raw niya. Baka pagod lang daw ako kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Siyempre pinagpalagay ko na lamang na tama si ate Mira kaya hindi ko na yon pinansin. Pero papadudod sa bawat pagdaan ng mga araw sa buwan ng Agosto ay nakakaramdam na talaga ako ng may kakaiba at nakakatakot sa loob ng bahay ng mga amo ko. Isang araw habang naglilinis ako ng dirty kitchen nung tanghaling yon. Habang nandun ako ay napatingala ako sa itaas ng bintana at napansin kong parang may palakad-lakad. Pabalik-balik siya. Imposibleng sina mama at ate Mira yon kasi nasa palengke noon si mama habang ang kapatid ko naman ay nasa garahe naglilinis. Mamayang kaunti nawala na ang mga palakad-lakad sa second floor ng bahay pero papadudot. Bigla ako nakaramdam ng malakas na hangin na para bang tumalon sa bintana at bumagsak sa akin. Tapos ay biglang umalis patungo kung saan located ang lapida. Nung una papadudot ay sinubukan kong huwag yon pansinin. Pero habang naglilinis ako ng mga basahan sa dirty kitchen ay nakita ko sa aking peripheral vision na may nakatayong batang nakaputi sa gawin ng lapida. Papadudot lakas loob kong nilingon ang gawin ng lapida. At kinilabutan ako sa aking mga nakita. Isang batang babaeng may edad na 5 nakasuot ng puting bestida nakalutang sa ibabaw ng lapida. Maputla siyang walang mga mata at parang nagsisilabasan ng mga ugat sa kanyang katawan. Dahil sa aking nakita ay tumaas talaga ang balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko na tinapos ang gagawin ko sa dirty kitchen at pumasok na ako sa loob ng bahay at nagsisisigaw. "Bakit Myra? Anong problema?" tanong ni ate Mira sa akin. May multo ng bata ko nakita na nakalutang sa lapida doon sa dirty kitchen," ang sabi ko. Agad namang pinuntahan ni ate ang dirty kitchen at nilapitan pa ang lapida pero wala naman daw multo doon. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin na parang natatawa pa. "Nakadrugs ka ba?" biro pa niya sa akin. "Hindi ako nagbibiro ate. May multo talaga akong nakita. Nakalutang siya sa ibabaw ng lapida." Git ko pero hindi na ako pinansin ni ate. Pagdating naman ni mama galing ng palengke ay ikinuwento ko sa kanya ang aking naranasan. Pero ang sabi lang niya sa akin ay magdasal na lamang ako ng taimtim sa susunod. Samantala kahit ayoko dahil malalim na ang gabi ay naghugas pa rin ako ng kawali sa dirty kitchen nila. Ang lababo kasi doon may pader na harang na kasing taas ng tao. Yung mga oras na yon ay bumigay ang aking pakiramdam at parang may sumisilip sa itaas na bahagi. Hindi ko kayang sumilip sapagkat napakadilim at walang ilaw. At saka hindi pa ako nakaka-move on sa mga nakita kong batang multo. Kaya binilisan ko na lamang ang paglilinis. Kinabukasan ay nag-resign na ako sa aking trabaho. Tandang-tanda ko August 28 yon, death anniversary ng taong nasa lapida. At sa uling araw ko doon sa bahay ng amo ko ay muling nagpakita sa akin ang multo ng batang babae. Bagamat takot na takot ako noon ay binaliwala ko na lamang ang lahat. Inisip ko na lamang na kinabukasan ay hindi ko na makakaharap pa ang multong yon dahil hindi na ako babalik sa bahay na yon. Samantalang ikalawang experience na ikukwento ko sa inyo ay nangyari ng Agosto pa rin. 3 years pagkaraan ko mag-resign noon sa bahay na may lapida. Naging babysitter ako noon ng anak ng pinsan kong mayaman. Ginawa ko yon para masuportahan ang pag-aaral ko. That time kasi second year college student na ako at BSE ang kinuha kong kurso noon. By the way, ang pangalan ng pamangkin ko ay John G. 4 years old lamang siya at napakalambing niyang bata. Pero meron siyang special gift. Nakakakita siya ng mga multo at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao.
Iniiwan lagi sa akin ng pinsan ko si John G para alagaan tuwing papasok siya sa work. Yung father naman ni John G ay nagwo-work sa Canada. Simple lang tong bahay nila at may 2 palapag. Tuwing naiinip si John G ay nagkukwento ako sa bata ng iba't ibang mga story para makatulog siya. Pero iba ang gusto ni John G. Gusto niya yata akong atakihin sa puso dahil mas gusto niyang pag-usapan namin ay yung mga multong nakikita niya. Samantala isang makulimlim na hapon noon, August 16, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 4:30 nang biglang nagsalita yung bata. Nasa 2nd floor kami nakaharap sa bintana. "Tita, gusto ko lipad." Yung sa story, wika ng 4 na taong gulang kong pamangkin. Hindi naman totoo yung nasa story, John G. Saka kailangang may wings ka or cape para makalipad ka. Sagot ko naman. Sa kabilang banda ay napukaw ang atensyon ko nang mapansin kong nakatingin ang pamangkin ko sa katapat na bahay namin. Bale lumang bahay ito na yari sa kahoy. "Tita, ayun oh, tao lipad tali." Biglang sabi niya sa akin habang tinuturo sa bintana ng bahay na katapat namin. Tiningnan ko yung tinuturo niya at wala namang tao. Yung bahay ay halos same size lang din ang sa amin. Patay ang ilaw pero makikita mo yung loob kasi medyo maliwanag pa. Medyo hindi ko close yung nakatira na matandang babae at bibihira lang ding lumabas. "Ano, John G?" Nagtataka kong tanong. That time din kasi ay kinikilabutan na ako dahil alam kong hindi pangkaraniwan ang kanyang nakikita. "Tita, lutang oh, tali-tali." Wika ng bata sa akin habang tinuturo pa rin ang kabilang bahay. Sobra na ako nanlamig noon, Papa Dudut. Yung tinuturo ni John G ay meron talaga na ito na hindi ko nakikita. Ewan, basta sigurado kung walang tao at hinata ko na lang ang kurtina ng bintana namin para masarado. "Laro na lang tayo sa labas, John G." Pag-aya ko sa kanya. Agad naman pumayag ang bata at naglaro kami sa labas. Siguro yung mag-iisang oras na rin kaming nasa labas na naglalaro at tiningnan ko ang relos, 6:00 na. Hindi nagtagal ay pinagpahinga ko na ang pamangkin ko at pinapasok ko na sa loob ang bata habang ako ay bibili lang ng pagkain sa katabi naming sari-sari store. Binilinan ko pa ang bata na isarado na lamang ang pinto. Natatandaan ko pa nga. Bumili ako ng tinapay, instant noodles, itlog at isang can ng corned tuna sa sari-sari store. Pagkatapos ay nagmamadali akong bumalik sa bahay. Pero pag uwi ko ay laking gulat ko na madatnang kong nakabukas ang pinto. Hindi dapat kasi tinuturuan ko ng mabuti si John G kung ano ang dapat gawin at masunurin yung bata. May mga bakas pa ng mga putik na paa sa tiles, kakalinis ko lang noon. Kumuha ko ng map at nilinis yung mga bakas. Papunta ng kusina yung mga bakas. Ano kayang ginagawa nitong batang to? Pagtataka ko. Dineretso ko lang yung paglilinis ng mga bakas. Yung bahay kasi pagpasok mo living room agad tapos diretso ka sabay kanan kitchen na. Pagpunta ko sa kitchen at tapos yung trail nung bakas. Nagtataka ako saan napunta yung iba. Then nakita ko yung si John G na nakatalikod sa sulok. Malapit sa lababo. "John G, di ba sabi ng tita maglilinis ka? Bakit maputik ang paa mo? Dapat nagpunas ka sa basahan pagkatapos maglinis." Sita ko sa bata. Umarap sa akin si John G na naiiyak at tumuturo. Nanlamig ang pakiramdam ko. Ewan ko pero iba. Nakaturo si John G sa likuran na parang may nakikita siya. Lumamig sa likuran ko at kumapal yung bato ko. Parang gusto kong sabihin na umalis na kami dito, dapat ay kunin ko na si John G. Naramdaman kong parang may nalaglag mula sa kisame sa likuran ko. Parang mabigat na paduyan-duyan. Iyak nang iyak si John G at ako rin ay kinakabahan na. Nanginginig man ako sa takot ay nilapitan ko yung pamangkin ko. Tinignan ko ang mga mata niya at nakita ko mula dito yung refleksyon. May nakabigti sa likuran ko. Nakabalot sa plastic yung ulo. Hinablot ko kagad si John G at tinakpan ang kanyang mga mata at nakapikit akong tumakbo palabas.
Halos madapa-dapa ako at sinarado namin ang pinto nang makalabas kami at dumiretso kami noon sa simbahan kung saan ay nilapitan namin yung kaibigan kong pare. Buti na lamang at vacant noon si Father Anselmo at sumama siya sa bahay ng pinsan ko at binindisyonan niya yon para masigurado na makalis na yung multong nakabigti na nakita namin. Tinanong ko naman si John G kung may nakikita pa siya pero wala na. Hanggang sa magawi kami sa isang sulok kung saan ay biglang may tinuro ang bata. Tita, ayan po siya. Nasa sulok. Nang marinig yon ng pare ay agad niyang winisikaan ng holy water ang sulok na yon. Ayon sa bata ay kitang-kita daw niya na nasunog ang multo at biglang naglaho. Pagkatapos noon ay umayos na noon ang pamangkin ko. Nagpasalamat ako sa pare at nag-abot ng kaunting donasyon. Pagkatapos noon ay umalis na ang pare. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay dumating na rin ang pinsan ko. Agad naman nagkwento si John G ng naging experience namin. Kinumpirma ko naman yon. Doon ay nalaman kong meron nga raw nagpakamatay sa katapat na lumang bahay namin at yun daw ang madalas na nagpaparamdam sa subdivision namin. Kinuwento naman ni John G kung bakit at papaano nasunog daw ang multo ng wisika ng holy water at nakikinig lang kami noon sa sinasabi ng bata. Papa Dudut, at yun nga ang pagiging babysitter at part kasambahay ang naging source of income ko noon para makapagtapos ng pag-aaral. Tinis ko yung mga pagpaparamdam ng mga multo at napansin ko na rin na tuwing buwan ng Agosto talaga ay marami ang nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Noong time na yon ay may nakapagsabi na sa akin na half open na raw ang third eye ko. Kaya nakakakita na raw ako ng mga multo. At tuwing buwan ng Agosto talaga ay nagiging challenging sa akin ang buhay dahil bukod sa multo ay dinapuan din ako ng kamalasan. Kaya sa buong taon, Agosto ang pinakaayaw kong buwan, Papa Dudut. Samantala makalipas ang ilang pang taon ay nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral at nakapasa din sa LET. Naging isang ganap na guro ako sa sekundarya. Ang unang assignment ko noon ay sa isang public high school sa Project 8. Aware ako na madaming hindi matahimik na mga kaluluwa ang namamahay sa aming campus. Isa na dito ay ang isang estudyanteng babae na nakasuot ng lumang uniforme. Pero nagpaparamdam lamang ito tuwing Agosto. Nagpaparamdam din ito sa ibang mga buwan. Pero iba talaga ang mga ito pagdating ng Agosto. Mas nakakatakot ang kanilang pagpapakita at pagpaparamdam. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi nilang multo ng estudyanteng babae na nakasuot ng lumang uniforme. Pero yung white lady at multo ng batang lalaki ay nakita ko na at na-encounter. Pero ayon sa mga estudyanteng nakakita sa multo ng estudyanteng babae ay hindi naman ito malikot. Hindi siya yung tipo na susundan ka at tatakutin ka. Palagi lamang itong nakaupo sa isang sulok sa hallway malapit sa CR ng mga babae. Upo lang daw ito nang nakayuko ang ulo. Meron ding nakakapagsabi na wala daw itong mata. Minsan kasi sa pambihirang pagkakataon ay inangat nito ang kanyang ulo at tititig sa taong naramdaman niyang nakakakita sa kanya. Siguro naghahanap ito ng mapagsabihan kung bakit hindi pa ito matahimik. Kahit sabihin nating sanay ka nang makakita ng multo, ay hindi pa rin maaalis sa iyo ang takot sa tuwing nakakakita ka ng mga nilalang na dapat sana ay wala na sa mundo. Mga multo ng mga yumaong tao. Natatandaan ko 6:00 na yon ng gabi, araw ng Sabado. Papalapit na kasi ang evaluation sa mga classroom kaya't nagkaroon kami ng mga estudyante ko ng general cleaning. Advisor ako ng isang section ng mga 3rd years high school student. That time din ay buntis ako noon at kakakasal ko lang noon sa asawa ko. Mahirap ang gumalaw dahil sa dinadala ko ay kailangan ko pa rin magtiis para hindi naman bumaba ang ratings ko sa school. Medyo may kadiliman na ang paligid at tanging isang estudyante ko na lamang ang naiwan para tulungan ako sa mga paperworks. Madali lang naman ito kung kaya't natapos kaagad. Papauwi na kami ng mga sandaling yon.
Habang naglalakad kami sa may hallway papunta ng exit ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Sakto naman ito kasi madadaanan namin ang CR ng mga babae. Habang papalapit kami sa may CR ay pinagsabihan ko ang aking mga estudyante para sa gagawin sa Lunes. Dapat kasi arrange na ang lahat para hindi na kami magkandakuba sa panahon ng evaluation. Habang ina-explain ko ang mga gagawin ay hindi ko napigilang hindi mapatingin sa may sulok malapit sa may CR. Medyo dim na yung liwanag ng bumbilya kaya hindi ko kaagad napansin na may estudyante pa lamang nakaupo sa may bench malapit dito. Hindi sana ako matatakot kung hindi ko lang nakitang nakayuko ito habang lugay ang mga buhok. At kung babasahin sa suot niyang uniforme ay mukhang matagal na itong estudyante. Kapanahunan pa ni Ate Mira. Kinakabahan man ay hindi ko pinahalata sa aking mga estudyante ang aking nararamdaman. Baka kasi pag nalaman niya ito ay tatakbo ito. Sa laki ba naman ang tiyan ko? Tiyak na may hirapan ako nito. Habang papalapit kami sa may CR ay hindi ko mapigil ang pagpawisan. Nagtataka naman ang aking mga estudyante at nagtanong. Binaliwala ko lang ang kanyang tanong at patuloy lamang ako sa pag-i-instruct at pag-i-explain sa kanya ng mga gagawin. Isang room na lang ang pagitan namin sa estudyanteng nakaupo nang bigla akong natahimik. Natahimik ako noon, Papa Dudut, sa takot nang bigla na lamang inangat ng estudyanteng multo ang kanyang ulo. Hindi ito pangkaraniwan kung gumalaw kaya't alam kong hindi ito buhay. Gusto ko mang pumikit ay hindi ko magawa. Baka kasi matapilok ako, mahirap na. Binasag ng isa sa aking mga estudyante ang katahimikan nang nagtanong ito. Ma'am, di ba naiihi ka? Malapit na tayo sa CR. Hindi na, nagugutom na lang ako. Bilisan na natin, sagot ko na lamang. Pilit kong kinakalma ang aking sarili pero mahirap. Hinawakan ko ang braso ng aking estudyante sabay lakad ng mabilis. Hindi na sana ako titingin sa may estudyanteng nakaupo nang bigla na lang nanlamig ang aking batok. Naramdaman kong nakatitig ito sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako napalingon bigla nang lagpasan namin ito. Pero napalingon ako sa hindi ko maipaliwanag na sagot. Nanlaki ang mga mata ko sabay lakad ng mabilis nang makita ko itong nakatitig sa akin ngunit wala akong matang makita. Tanging dalawang itim na butas lamang ito at hindi ko rin maaninag ang kabuuan. Dahil sa aking nasaksihan ay mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Sabay higpit ng paghawak sa braso ng aking estudyante. Lin, mga anak, bilisan natin. Sabi ko sa estudyante kong hinawakan ko ang braso at sa lahat ng mga estudyante rin na kasama ko. May pangamba na noon sa aking boses. Naintindihan naman ako ng aking estudyante dahil hindi na ito nagtanong at lumakad na lamang ng mabilis ngunit may pag-iingat. Nang makalabas na kami sa may exit ng building ay dali-dali kaming nagtungo papunta sa gate. Sinalubong naman kami ng guard at nagtaka sa kanyang nakikita. Ma'am, okay lang ba mga estudyante ninyo? Tanong niya sa akin. Doon lamang ako na himasmasan ng kaunti at tinignan ko ang aking mga estudyante na may pagtataka. Umiyak na pala mga ito at bakas sa mukha nila ang takot. Lynn, Jordan, Elise, Michael, Dina, Dana, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong sa aking mga estudyante. Ma'am, nakita ko po yung nakita ninyo nung lumingon ka, sagot ni Lynn nang humihikbi. Ganon din ang sinabi ng iba pang mga estudyante. Nakita raw nila ang multo ng estudyanteng babae. Kaya pala hindi na sila nagtanong pa at lumakad na lamang sila ng mabilis. Samantala, nagtaka man ang guard ay may ideya na ito sa aming nakita. Alin po sa kanilang nakita ninyo ngayon, ma'am? Yung white lady, yung batang lalaki, o yung estudyanteng babae? Tanong nito. At sabay-sabay kaming sumagot sa guard. Ikinuwento din namin sa kanya ang lahat para na rin mabawasan ang aming takot. Matapos ang aming kwentuhan ay umuwi na kami sa aming tahanan. Hindi na kami natuloy sa paglilinis at nagpasya kaming ipagpabukas na lamang yon.
Nakakatakot man ang mga pangyayari ay hindi ko pa rin kinalimutan na naiihina ko. Kaya dumiretso ako sa CR sa pagkatungtong ko ng bahay. At yun nga, Papa Dudut, hindi nagtagal ay nalaman ko rin ang tungkol sa estudyanteng babae na nagmumulto sa aming paaralan. Nalaman ko mula kay Ate Mira na naging kaklase niya ang babaeng yon, nang pangalan ay Lolita. Kaso noong second year high school sila ay nabuntis daw si Lolita ng kanyang boyfriend at hindi siya nito pinanindigan. Dahil sa takot at devastation na husgahan siya. Bilang isang disgrasyadang babae ay nagpakamatay daw si Lolita sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid na naiwan doon sa CR ng mga babae. Simula noon ay nagparamdam na sa kanilang babae. Doon daw tumatambay si Lolita sa spot kung saan namin siya nakita dahil yun daw ang palaging meeting place nila ng boyfriend nito. At doon pa rin siya naghihintay sa pagbabalik ng kanyang boyfriend. At eto ang tatlo sa hindi ko makakalimutang experience tuwing buwan ng Agosto. Sa totoo lang ay marami pa akong gustong ikwento sa inyo kaso ikukulangin na ako ng oras kaya nag-focus na lamang muna ako sa tatlo. Muli hanggang dito na lamang ang aking liham, sana po ay mabasa po ninyo ito at mapiling i-ere. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Myra. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.